Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa ikalawang Samuel, chapter 7, verse 8 to 16. Sinasabi dito na, sabihin mo pa kay David na ako, ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi, tagapagbantay ka noon ng mga tupa, pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon, gagawin kitang tanyag, katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita, para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati, mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita. Magiging payapa ang paghahari mo at wala ka ng kalaban na sasalakay sa iyo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa iyo na hindi mawawalan ng maghahari galing sa angkan mo. Kapag namatay ka at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo at patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan, at titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Pero hindi magbabago ang pagmamahal mo sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul. Pinalitan mo bilang hari. Magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman, at ganoon din ang paghahari ng iyong angkan. Ang pangako ay setro. Ang pangako ng setro ay tumutukoy sa isang maharlikang linya na mamumuno mula sa panahon ni David hanggang sa ikalawang pagparito ng Mesiyas. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas. Tahasang sinasabi nito na ibibigay ng Diyos Ama kay Jesus ang trono ng kanyang ninuno sa lupa, si Haring David. Si Jesus ang kasukdulan ng kobenante ni David. Hinihikayat ng Biblia ang mga tao na sumikat ang iyong liwanag sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa turo ni Kristo, at pagpapasikat ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Ang ating layunin at prioridad sa buhay ay hanapin ang pagsang-ayon ng Diyos. Dapat nating iayon ang ating mga puso sa kanyang mga layunin, dahil tayo ang kanyang obra maestra na nilikha upang gawin ang mabubuting bagay na kanyang binalak para sa atin. Ang pamumuhay para sa Diyos ay hindi palaging magpapasaya sa ibang tao. Ang ibig sabihin ng ibahagi ang pagbabahagi ni Kristo sa mga nakapaligid sa atin ay aktibong isabuhay ang iyong pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa pamamagitan ng iyong mga kilos, salita at mga pagpili na epektibong nagpapahintulot sa kanyang impluwensya na makita ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba na nagdadala ng positibong pagbabago at nakakaapekto sa kanilang buhay bilang refleksyon ng kanilang paghahari sa lahat ng bagay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.